Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po nating isama ang kaligtasan ng lahat ng higit na naapektuhan at dinadaanan ng magkakasunod na bagyo. Kaya nga po ngayon, sa araw na ito ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa 12 alagad at isa sa magkapatid na mga anak ni Zebedeo, si Apostol Santiago o Saint James. At sila po ay tinaguri ang Boanerges o anak ng yung kanilang pagiging mapusok, no? Dahil sabi din naman matapos ang kanilang pag-aaral kay Jesus, sila naman talaga ay natuto kung kaya't sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita naging effective at kumbaga yung pag-iimpluwensya sa mga taong nakakarinig sa kanila ay napaka-effective dahil po sa kanilang pananalita o pagpapahayag. Pero bago sila umabot doon, isa sa mga aral na kanilang natutunan ay itong ating narinig na kwento sa ating pong ebanghelyo na kung saan lumapit sila kay Jesus kasama ang kanilang ina para idulog na sila ang maupo sa kanan at kaliwa kapag si Kristo ay naghahari na. Dahil ang isipan din marahil nila kasama ang kanilang ina
yung tinatayo at pinapaliwanag ni Kristo na kaharian ay yung kaharian na inaakala ng tao, no? May palasyo, merong kastilyo o kung anuman, no? At dahil nga magiging hari si Kristo, so kailangan mayroong kanan at kaliwang kamay. Pero hindi pa ito lubos na malinaw sa kanila noon. Pero sabi nga ni Kristo, alam mo ba kung ano ang inihingi mo? Ano ang inihiling ninyo? Siguro marahil kayo po, no? Karamihan sa inyo dito ay mga magulang na at ang tangi ninyong hangad ay malagay sa isang magandang pwesto o kalalagayan ang inyong mga anak. Tinitiyak niyo yan. Gusto niyong matiyak yan na maayos sila. Pero dito nga, ang tanong ni Kristo, kaya niyo bang batahin ang hirap na babatahin ko? Kaya niyo ba? Sumagot naman sila na kaya, kung kaya talagang sinubok at dumaan sila sa matinding pagsubok. Kaya nga si Santiago, o Apostol Santiago, ay nag-alay din ng kanyang dugo. Kung kaya siya ay isa sa mga martir, no, na dahil sa pananampalataya, dahil sa mabuting balita, ay inalay ang kanyang sariling dugo para lamang mas marami din ang mapagpahayagan at makarinig ng mabuting balita. Pero ang isa pa pong nais ko kayong anyayahan na mapagnilayan, gaya ng sabi ko kanina, sa mga magulang, ang gusto nyo naman talaga ay matiyak na nasa mabuting kalagayan ang inyong mga anak. Kaya lang, yung motivation, o anong nagmo-motivate sa inyo at paano nyo minomotivate ang inyong mga anak para maging magaling. Sa mundo natin ngayon, maraming nagpapagalingan, maraming magaling, at dahil maraming magaling, wala tuloy tayong nararating. Marami tayong magagaling na engineer, pero bakit sira-sira ang kalye? Marami tayong engineer, pero bakit hindi nagpa-function ang mga flood control project? Marami tayong magagaling na mga leader, pero bakit maraming mas naghihirap? Parang mas maraming magagaling na leader na self-proclaim magagaling, pero bakit hindi tayo umaasenso? Kasi nagsisimula lagi sa paano mo minotivate ang iyong mga anak simula nang sila ay nagkakaisip pa lang. Halimbawa ngayon, sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyong maliliit, tinuturuan niyo ba sila na maghugas ng plato? Tinuruan niyo ba sila na maghawak ng walis at tambo? Kasi yun pa lang, basic pa lang, di ba? Kaya nga, bakit gusto natin maging magaling? Maging magaling na doktor, maging magaling na lawyer, maging magaling sa kung anumang propesyon. Malinaw naman sa atin kasi gusto nating tumulong sa ating kapwa. Kaya lang, sa simula pa lang, medyo mali na at hindi na tama yung ating pagmamotivate. Kasi kapag nag-aaral na sila, hindi na sila pagagawin ng gawaing bahay. Iaasa na lang sa mga katulong. Kaya yung mga magagaling, yan, magaling lang mag-utos, pero hindi magaling kumilos o gumawa. Sa tingin niyo po, naturuan ba ang mga bata o iniisip niyo lagi ayaw niyo silang mahirapan, ayaw niyo silang mapagod? Kaya nga, pati pagsakay sa tricycle, sa jeep, hirap na hirap ang mga kabataan ngayon. Pati yung pagpunta sa palengke, hindi marunong pumunta ng palengke. Kasi lagi nandyan, ready na, kakain na lang. Pero hindi mo tinuruan, papaano sila mabuhay. Yun yung tunay na magaling . Yung hindi utos ng utos, kundi yung marunong gumawa.
Kaya kapag nagtrabaho na, kapag nakagraduate na, paano nabubuhay? Magmagaling lang. At nadadala natin yan hanggang sa pagtanda, hanggang sa paglaki natin, kahit nga paglaki natin, pagtanda natin utos na lang tayo ng utos. And ine-expect natin na tayo ang pagsisilbihan. Nagdidiman tayo na pagsilbihan tayo. Kaya hinay-hinay din po, no? Sabi, madalas ko po itong pinapaalala, no? Kasi minsan sa kagustuhan natin maging magaling, nakakalimutan natin maging mabuting tao. Amen?